nagulantang ang Russia. Si Vladimir Putin, ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo, isang diktador na humahawak ng sandatang nuklear. Napilitan siyang lumuhod, at lumuhod siya sa harap ng Pilipinas. Ginamit ng kanluraning mundo ang mga parusa upang gipitin ang Russia, Amerika, Europa, maging ang Japan ay tinalikuran siya. Ngunit ang talagang nagpaluhod sa kanya ay hindi ang mga missile, at hindi rin ang blockade sa ekonomiya, kundi isang tao. Mas tiyak, ang buhay ng isang babae, ang kanyang anak na si Katerina Vladimirovna Putina. Malapit na siyang mamatay, at ang tanging bansa na makapagliligtas sa kanya ay ang Pilipinas. Ano ba talaga ang nangyari? Sisimulan na natin ngayon. At bago tayo magsimula, inaanyayahan ko ang lahat ng kaibigan sa buong Pilipinas na mag-type ng Mabuhay ang Pilipinas sa comment section. Ito ang magiging pinakamalaking inspirasyon ko para gawin ang mga susunod na kuwento. Maraming salamat sa inyong lahat. Mayo 15, 2025, Moscow. Ako si Ricardo Carding A. De La Cruz. Nagtatrabaho ako sa Energy Consulting Division ng Gazprom, ang Russian Natural Gas Industrial Group. Isa ako sa iilan lamang na Pilipino na nakakapagsalita ng Russian ng matatas na parang sarili kong wika. Ngayong taon, ako ay 45 taong gulang. Noong gabing iyon, mag-isa akong kumakain sa isang restaurant sa gitna ng Moscow. Sa labas ng bintana umuulan ng niyebe. Ang taglamig sa Russia ay kasing tindi pa rin tulad ng dati. Kahit naninirahan na ako sa bansang ito ng halos 20 taon, ang lamig na ito ay isang bagay na hindi ko pa rin masanay. Biglang tumunog ang telepono ko, isang kakaibang numero, ngunit nang makita ko ang unang iilang numero, tila huminto ang tibok ng puso ko. Iyon ay isang espesyal na dedicated internal line mula sa Kremlin. Sinagot ko. Narinig ko ang boses ni Dmitry Peskov, ang tagapagsalita ng Kremlin at pinagkakatiwalaan ni Putin. Ginoong De La Cruz, hinahanap kayo ng Pangulo. Maaari ba kayong pumunta sa Kremlin bukas ng 10 ng umaga? Maaari ko po bang malaman kung ano ang tungkol dito? Tanong ko. Nanahimik sandali ang kabilang linya, at pagkatapos ay bumulong si Peskov. Si Katia ay nasa kritikal na kalagayan. Nahulog ang tinidor sa kamay ko, lumikha ng isang malinaw na tunog na umalingaw-ngaw sa buong restaurant. Ang lahat sa paligid ay napatingin sa akin, ngunit wala na akong maramdaman pa. Katerina. Gaano nakatagal mula nang huli kong narinig ang pangalang ito? 10 taon na ang lumipas, ngunit ang mukha niya ay malinaw pa rin na parang kahapon lang. Taglamig 2005 Moscow. Ako ay 32 taong gulang noon. 2 taon pa lamang nagtatrabaho sa FPT branch sa Russia, Ayala Corporation sa aming bersyon. Nagtapos ako sa Russian language, kaya wala akong problema sa pag-angkop sa buhay dito. Sa katunayan, masaya ako dahil sa pakiramdam na may misyon akong tuklasin ang isang bagong merkado. Noong Disyembre ng taong iyon, dumalo ako sa Moscow International Business Forum bilang kinatawan ng Ayala Russia. Ang kumperensya ay napaka-engrande, pinagsama-sama ang mga bagong yaman na tycoons ng Russia, mga opisyal ng gobyerno, at mga pinuno ng mga dayuhang negosyo. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ko siya, isang 26 taong gulang na babae na may blonde na buhok, asul na mata, at maputing balat. Ngunit ang umakit sa akin ay hindi ang kanyang hitsura, kundi ang sandaling umakyat siya sa podium. Maayos siyang nagpresenta tungkol sa kinabukasan ng Russian energy industry. Sa kanyang matalas na pagsusuri at matatas na Ingles, ako ay nabighani. Pagkatapos ng kanyang talumpati, naglakas loob akong lumapit. Alam ko na kung sino siya. Siyempre, ang pangalawang anak na babae ni Vladimir Putin. Sabi ko sa Russian. Ang galing ng inyong talumpati. Iminulat niya ang kanyang mga mata at ngumiti. Ikaw ay Pilipino, hindi ba? Ang ganda ng Russian accent mo. Ngumiti ako. Dahil mahal ko ang bansang ito, nag-aral ako ng mabuti. Ngumiti din siya. Hanggang ngayon, naaalala ko pa rin ang ngiting iyon. Malinis at mainit. Ako si Katerina. Katia na lang ang itawag mo sa akin. Iyon ang simula. Naging malapit kami ng natural. Madalas naming gawing dahilan ang mga meeting sa trabaho upang magkita. Sa totoo lang, gustong-gusto ko ang mga sandali na kasama ko siya.
Siya ay matalino, mabilis mag-isip, at higit sa lahat, tapat na nagpapalimot sa iyo kung sino ang kanyang ama. Tagsibol 2006, nagtapat ako sa kanya sa isang maliit na coffee shop sa tabi ng Moscow River. Habang nakatingin sa natutunaw na ilog sa labas ng bintana, sinabi ko ng nanginginig ang boses, "Katia, mahal kita." Namumuo ang luha sa kanyang mga mata, ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ako din, Carding, mahal din kita. Nagsimula kaming mag-date ng maingat dahil sa kanyang posisyon. Hindi kami maaaring magkita ng hayagan, ngunit hindi iyon mahalaga dahil ang magkasama ay sapat na. Gamit ang isang singsing na ako mismo ang nagdisenyo, isang platinum ring na may maliit na diamante, hindi magarbong ngunit naglalaman ng lahat ng aking katapatan. Nang umiyak siya at tumango, pakiramdam ko ay akin na ang buong mundo. Ngunit hindi nagtagal ang kaligayahan. Isang araw noong 2008, ipinatawag ako sa Kremlin. Ito ay utos ni Pangulong Putin. Nang pumasok ako sa kanyang opisina, may masamang pakiramdam na ako. Nakaupo siya sa likod ng kanyang desk, nakatingin sa akin, ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang lamig na galit. Nagsalita si Putin, mababa at kalmado ang boses, ngunit ang pressure ay hindi masusukat. Ginoong De La Cruz, gusto mong pakasalan ng anak ko. Yumuko ako. Ginoo, mahal ko po si Katerina. Hayaan mo siyang kumatok sa mesa. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Isang Pilipino ang gustong pakasalan ang anak ng Pangulo ng Russia. Sa tingin mo ba ay makatuwiran iyon? Ang nasyonalidad ay hindi hadlang sa pag-ibig. Ginoo, sagot ko. Tumayo si Putin, naglakad patungo sa bintana, tumalikod sa akin at bumulong. Alam kong hindi ka masamang tao. Ipinasuri ko na ang lahat. Masipag, matalino, at tapat na nagmamahal kay Katia. Alam ko ang lahat ng iyon. Humarap siya sa akin, may komplikadong emosyon sa kanyang mga mata, ngunit hindi maaari. Talagang hindi maaari. Bakit po hindi, Ginoo? Tanong ko. Lumapit si Putin, binaba ang boses, dahil siya ang anak ko. Gusto kong ilayo si Katia sa mundong ito, malayo sa mga pakikibaka sa kapangyarihan at maruming politika, mamuhay ng normal. Ngunit kung pakakasalan ka niya, mapupukaw ang atensyon ng buong mundo. Habang buhay, hindi makakatakas si Katia sa anino na iyon. Gusto kong sumagot ngunit alam ko na may punto siya. Dagdag pa ni Putin, higit pa rito, kinamumuhian ako ng kanluraning mundo at kinamumuhian din nila ang pamilya ko. Sa sandaling pakasalan mo si Katia, magiging target ka rin ng kanilang galit, masisira ang buhay mo. Pero ako, iniintindi ko, sagot niya ng may paninindigan. Para sa kaligayahan ng anak ko, hindi ito mangyayari. Pagkaraan ng ilang araw, nakatanggap ako ng abiso na ibabalik ako sa head office ng Ayala Corporation. Ang opisyal na dahilan ay personal deployment, ngunit alam ko ang tunay na dahilan. Umiyak siya, at umiyak din ako. Patawad, Carding. Hindi ko nahikayat si tatay. Niyakap ko siya. Ayos lang. Hindi mo ito kasalanan. Tumingin siya sa aking mga mata at sinabi, maghihintay ako. Darating ang araw na magkikita ulit tayo. Hihintayin ko ang araw na iyon. Inilagay ko ang singsing sa kanyang kamay, ang singsing na ginamit ko para mag-propose. Ingatan mo ito. Ah, ito ang puso ko. Babalik ako, tiyak. Noong gabing iyon, umalis ako ng Moscow. Iniiwan ang kalahati ng puso ko. Noong 2010, may lumabas na balita sa Philippine media tungkol sa tsismis na ikakasal ang anak ni Putin sa isang Pilipino. Kasama ang pangalan ko sa artikulo. Hindi ko alam kung saan nagmula ang balita, ngunit nagulat ang Russia at Pilipinas. Naghanap sa akin ang mga reporter. Totoo ba? Nakipag-date ka ba talaga sa anak ni Putin? Nag-deny ako, sinabing wala kaming ganoong relasyon. Iyon ay isang kasinungalingan. Ngunit hindi ko maaaring aminin upang protektahan siya. Dahil sa sandaling umamin ako, magiging target si Katerina ng media sa buong mundo. At ang pinakakinatatakutan ko ay ang galit ni Putin na hindi nakatuon sa akin kundi sa kanyang sariling anak. Natakot ako sa mga mata ng mga tao
At dahil sa pag-ibig ng isang ama tulad ni Putin para sa kanyang anak, iyon ay isang bagay na hindi ko maaaring aminin. Noong 2011, narinig ko ang balita na ikinasal si Katerina. Ang napangasawa ay si Kirill Shamalov, anak ng isang Russian tycoon family. Uminom ako ng alak sa loob ng ilang araw. Kahit bumalik ako sa trabaho sa Ayala Corporation Head Office, hindi pa rin ako makapag-adjust. Ang babaeng mahal ko ay nagpakasal sa iba. Pakiramdam ko ay natapos na ang buhay ko, ngunit tumayo ako at bumalik. Bumalik ako sa Russia, hindi para sa Ayala, kundi para sumali sa Gazprom Group, sa Energy Consulting Department. Ginamit ko ang aking Russian language skills at lokal na koneksyon. Nagsimula ako ng isang bagong karera, at ang nakakagulat ay patuloy akong nakikipag-ugnayan kay Vice Presidente Ernesto Ramos ng Ayala Corporation. Minsan sa isang buwan, tumatawag kami, "Kumusta ka na, Carding? Magkuwento ka naman ng mga balita diyan sa Russia." Sa simula, hindi ko maintindihan kung bakit siya nakikipag-ugnayan sa akin, ngunit kalaunan, naintindihan ko. Kailangan ng Ayala ng isang mahalagang source ng impormasyon sa Russia, at walang Pilipino ang mas nakakaalam ng lokal na sitwasyon kaysa sa akin. Sa trabaho ko sa Gazprom, nagkaroon ako ng pagkakataon na makipag-ugnayan sa Russian political at business elite. Paminsan-minsan, nakikita ko rin si Putin sa mga energy-related conferences. Sa tuwing nakikita niya ako, may komplikadong tingin sa kanyang mga mata. Ngunit hindi kami nag-uusap. Ako din. Ang balita tungkol kay Katerina ay naririnig ko lamang ng hindi direkta. Noong 2018, nag-divorce siya at bumalik sa academic research. Ngunit hindi ako nagkusa na makipag-ugnayan. Pakiramdam ko ay wala akong karapatan. Ganoon na lang, lumipas ang 17 taon, Mayo 11, 2025. Balik sa kasalukuyan, si Katia ay nasa kritikal na kalagayan. Ang mga salita ni Peskov ay umalingaw-ngaw sa isip ko. Hindi ako nakatulog sa buong gabi. Ano ang nangyari sa kanya? Kinabukasan, 10 ng umaga, dumating ako sa Kremlin. Dadaan sa security check. Naglakad sa mahabang koridor. Bumalik ang mga alaala ng 17 taon na ang nakalipas. Noon, puno ng galit at pagkadismaya ang puso ko. Ngunit ngayon, binalot ako ng takot. Bumukas ang pinto ng opisina ni Putin. Matanda na siya kumpara noong 17 taon na ang nakalipas. May puting buhok, malalim ang mga kulubot sa gilid ng mata, ngunit ang tingin ay matalim pa rin tulad ng dati. Ngunit nakapagtataka, sa matalim na tingin na iyon, nakita ko ang isang bagay na hindi ko pa nakita noon. Takot. Ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo. May takot sa kanyang mga mata. Nagsalita si Putin. "Matagal na tayong hindi nagkita, Ginoong De La Cruz." Yumuko ako. "Opo, Ginoo. Ano po ang kailangan ninyo sa akin?" Naglakad siya patungo sa bintana, tumingin sa kulay abo na langit ng Moscow at sinabi, "Malapit nang mamatay si Katya." Sa sandaling iyon, tila huminto ang tibok ng puso ko. Lumambot ang mga tuhod ko, ngunit sinubukan kong tumayo ng matatag. Ang mga blood vessel sa utak ay lumobo tulad ng isang tumor, isang time bomb na maaaring pumutok anumang oras. Nalaman namin ito 2 buwan na ang nakakaraan, at mabilis itong lumaki. Umarap siya. Sa kanyang mga mata, ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo, may luha sa kanyang mga mata. Hindi ako makapaniwala. Hinanap ko na ang lahat ng doktor sa kanluran na makakagawa ng Operasyon Amerika, Germany, Switzerland ang pinakamahusay na mga ospital. Ngunit lahat sila ay tumanggi dahil sa mga parusa. Sabi nila, kung gagamutin nila ang pamilya ni Putin, magiging target sila ng mga parusa. Nanginginig ang kanyang boses. Dahil nagsimula ako ng digmaan sa Ukraine, dahil naging kaaway ako ng kanluraning mundo, kahit ang anak ko ay malapit ng mamatay, walang gustong tumulong. Maingat kong tinanong, sa loob po ng Russia, Ginoo. Marami rin naman pong magagaling na doktor sa Russia. Umiling si Putin. Tiningnan na ito ng pinakamahusay na neurosurgeons ng Russia, ngunit sinabi nila na ang success rate ay mas mababa sa 50%. Ang aneurysm ni Katia ay nasa napakalalim na posisyon. Ang tradisyonal na operasyon ay masyadong delikado. Itinuro niya ako, puno ng pagkadismaya. Ginoong De La Cruz,
Ikaw ang tanging pag-asa. Nagulat ako. Ako! Hindi ako doktor. Alam ko. Ngunit nakikipag-ugnayan ka pa rin sa mga tao sa Ayala Corporation, hindi ba? Natigilan ako sandali. Paano? Paano niyo po nalaman? Mapait na ngumiti si Putin. Sa tingin mo, ano ang ginagawa ng FSB Federal Security Service? Alam ko ang lahat. Buwan-buwan tumatawag ka kay Vice Presidente Ernesto Ramos, nagbibigay ng impormasyon ng Gazprom sa Ayala. Pinawisan ako ng malamig. Lubos na nabunyag ang bagay na ito. Hindi na nakakagulat kung arestuhin ako bilang espiya. Ngunit nagulat ako sa sinabi ni Putin. Nagpapasalamat ako. Dahil sa iyo, nalalaman ko ang mga galaw ng Ayala. Nakakatulong ka sa ating dalawa. Lumapit siya. Ginoong De La Cruz. Sa totoo lang, ang Pilipinas lang ang tanging sagot. Ano po ang ibig niyong sabihin? Tanong ko. Ang Philippine General Hospital, Neurosciences Institute, PGHNI, sa Maynila. Narinig ko na mayroon silang pinakabagong AI surgical equipment doon. Isang robotic system na kayang magsagawa ng operasyon sa aneurysm sa utak na may error margin na 0.10 millimeters lamang. Sa buong mundo, 5 lugar lang ang mayroon nito. Wala ang Russia. Tumingin siya sa akin. Maaari mo bang kontakin ang Ayala? Tanungin kung maaari ba nilang iligtas si Katia. Kung ako mismo ang hihiling, tiyak na tatanggihan nila. Ngunit kung ikaw, baka mag-iba. Nanahimik ako ng ilang segundo. Gulong-gulo ang isip ko. Naalala ko ang ginawa ng taong ito sa akin. 17 taon na ang nakalipas. Pinaghiwalay niya kami ni Katerina. Sinira ang buhay ko. Ngunit malapit nang mamatay si Katerina. Ang galit ng 17 taon na ang nakalipas ay hindi na mahalaga. Kailangan ko siyang iligtas, kahit anong mangyari. Sumagot ako. Susubukan ko, Ginoo. Ngunit hindi ako makakapaggarantiya dahil hindi ko rin alam kung ano ang magiging desisyon ng Ayala. Hinawakan ni Putin ang kamay ko. Ang kamay ng pinakamakapangyarihang tao sa mundo ay nanginginig. Salamat, Ginoong De La Cruz. Talaga, salamat. Pagkatapos ay bumulong siya ng mababa at nanginginig ang boses. Nagawa ko ang maling desisyon 27 taon na ang nakakaraan. Ang paghihiwalay sa iyo at kay Katia ay ang pinakamalaking pagkakamali ko. Patawad. Hindi ako makapagsalita. Ang paghingi ng tawad na hinintay ko sa loob ng 17 taon. Ngunit ngayon, hindi na iyon mahalaga. Kailangan kong iligtas si Katerina. Iyon lang ang mahalaga. Nang lumabas ako sa Kremlin, isa lang ang nasa isip ko. Kailangang kontakin ko agad ang Ayala. Ngunit kasabay nito, lumitaw din ang isang pangamba. Tutulong ba ang Ayala? Ang paggamot sa anak ni Putin ay nangangahulugang direktang paglabag sa mga parusa ng kanluran. Ang pressure mula sa Amerika, ang pagkondena ng international community, ang mga kampanya ng boycott laban sa Ayala brand. Napakalaki ng presyo, ngunit kailangan itong gawin. Para kay Katerina, kinuha ko ang telepono ko at tinawagan si Vice Presidente Ernesto Ramos. Nagring ng 1, 2, 3, at may sumagot. Carding? Anong nangyayari? Huminga ako ng malalim at sinabi, Vice Presidente, may isang bagay. Maaari ba tayong mag-usap ngayon? Nanahimik sandali ang kabilang linya at pagkatapos ay sumagot si VP Ramos. Hindi ko alam kung ano ito, ngunit mukhang hindi ka okay. Sige, sabihin mo. Nagsimula ako. Ang anak ni Pangulong Putin ay malapit ng mamatay. Ang tanging lugar na makapagliligtas sa kanya ay ang PGHNI sa Maynila. Sa kabilang dulo ng telepono ay isang nakakabinging katahimikan. Pagkatapos ay bumulong si VP Ramos Carding. Hindi ito maliit na bagay. Hindi magtatapos dito ang kuwento. Ano ang magiging desisyon ng Ayala? Ano ang magiging reaksyon ng opisina ng Pangulo? Paano dadalhin si Katerina sa Pilipinas? Lahat ay tila imposible. Ngunit ang paggawa ng imposible na maging posible, iyan ang Pilipinas. Mayo 5, 2025, 7 ng gabi, Philippine Time. Si Vice Presidente Ernesto Ramos ay nasa kanyang opisina sa Ayala High-Tech Park sa Makati nang matanggap niya ang tawag ni Ricardo de la Cruz. Siya ay isang veteranong pinuno,
na nagtrabaho sa Ayala Management sa loob ng halos 20 taon, dumaan na sa iba't ibang krisis. Mula sa Ayala restructuring noong Asian financial crisis hanggang sa mga bagong hamon sa ilalim ng mga sumunod na henerasyon ng pamumuno, nasaksihan niya ang lahat ng uri ng malalaking sitwasyon. Hindi siya madaling magulat, ngunit nang marinig niya ang mga salita ni Ricardo de la Cruz, nag-iba ang kulay ng kanyang mukha. Cerebral aneurysm ng anak ni Pangulong Putin. Ang boses ni Ricardo de la Cruz ay umalingaw-ngaw mula sa kabilang dulo ng linya. Opo, Vice Presidente, napakakritikal ng sitwasyon. Tumanggi ang lahat ng ospital sa kanluran. Sabi ng medical team ng Russia, mas mababa sa 50% ang success rate. Ang AI surgical system lang sa PGHNI ang tanging pag-asa. Napaisip si VP Ramos. Hindi lang ito isang simpleng medical issue kundi isang komplikadong issue na may kinalaman sa international politics, diplomacy, at economic sanctions. Carding. Hindi ito isang bagay na maaari naming desisyonan. Kailangang i-report ito sa mas mataas na antas. Sumagot si Ricardo de la Cruz. Alam ko, ngunit wala nang maraming oras. Ang aneurysm ni Katerina ay maaaring pumutok anumang oras. Pakiusap, magdesisyon kayo ng mas maaga hanggat maaari. Tumango si VP Ramos. Kahit hindi siya nakikita ni Ricardo de la Cruz. Naiintindihan ko. Kokontakin kita sa lalong madaling panahon. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, tumingin si VP Ramos sa labas ng bintana. Ang tanawin ng gabi ng Makati High-Tech Park ay kumikinang sa mga ilaw. Huminga siya ng malalim at nag-dial ng ibang numero. Iyon ang numero ni Direktor ng Philippine General Hospital, Neurosciences Institute. Kasabay nito, sa PGHNI, si Professor Dr. Ramon D. Gonzales, ang direktor ng ospital, ay naghahanda ng umuwi. Katatapos lang niya ng 3 mahahabang operasyon. Pagod ang kanyang katawan. Naghahanda na siyang umuwi. Sa edad na 60, nakatayo pa rin siya sa operating table, isang buhay na alamat ng Philippine Neurosurgery. Biglang tumunog ang telepono, iyon ay ang direktang linya mula sa Ayala Management. Professor Gonzales, si Ernesto Ramos po ito. May importante po akong gustong talakayin sa inyo. Ibinaba ni Professor Gonzales ang kanyang briefcase. Ang pagtawag ng Ayala Management sa ganitong oras ay talagang hindi maliit na bagay. Sige, Vice Presidente, sabihin niyo po. Inilatag ni Ramos ang sitwasyon, ang aneurysm ng anak ni Putin, ang pagtanggi ng kanluran, ang limitasyon ng Russian medical team. Pagkatapos niyang marinig, naging seryoso ang mukha ni Professor Gonzales. May MRI scan ba? Wala pa, pero makukuha namin sa lalong madaling panahon. Nag-isip sandali si Professor Gonzales at sinabi, kapag naipadala na ang scan, titingnan ko. Ngunit Vice Presidente, hindi ito isang desisyon na maaaring gawin batay lamang sa medikal na paghuhusga. Kailangan ng desisyon mula sa mas mataas na antas. Sumagot si Ramos, alam ko, aasikasuhin ko iyan. Noong gabing iyon, isang emergency meeting ang ipinatawag sa Ayala Corporation Head Office. Sa conference room, naroon si Vice Presidente Ernesto Ramos, ang head ng Legal Department, ang head ng Communications, at ang head ng International Cooperation. Ang head ng Legal Department ang unang nagsalita. Vice Presidente, napakadelikado nito. Ang paggamot sa pamilya ni Putin ay maaaring maging target tayo ng mga parusa ng Amerika. Ang lahat ng Ayala business sa Amerika ay maaaring malagay sa panganib. Maging ang Philippine technology industry ay maaaring maapektuhan. Sumang-ayon din ang head ng communications. Titingnan ng kanluraning media ang Ayala at ang Pilipinas bilang katuwang ng Russia. Maaaring magkaroon ng mga campaign ng boycott para sa brand image. Ito ay magiging matinding dagok. Nagbigay ng ibang pananaw ang head ng International Cooperation. Ngunit, sa kabilang banda, maaari rin itong maging isang pagkakataon. Ang Russia ay isa sa pinakamalaking exporter ng enerhiya sa mundo. Kung maililigtas natin ang anak ni Putin, ang posisyon ng Pilipinas sa Russian market ay magiging ganap na iba. Nagsimulang maging maingay ang conference room. Sa huli, nagsalita siya.
Naiintindihan ko ang mga opinyon ninyo, ngunit hindi ito isang bagay na maaari nating desisyonan. I-report ko ito sa opisina ng Pangulo. Kinabukasan ng umaga, sa Malacanang Palace, si Vice Presidente Ernesto Ramos, dala ang ulat na nakompile mula noong nakaraang gabi, ay nakatayo sa harap ng kalihim ng National Security Council. Mabagal na binasa ng kalihim ang ulat, walang emosyon ang kanyang mukha. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita siya, ano ang internal na opinyon ng Ayala? Sumagot si Ramos, hati ang opinyon. Ang isang panig ay nag-aalala tungkol sa panganib mula sa mga parusa, ang isa naman ay nakakakita ng oportunidad sa Russian market. Ngunit sa totoo lang, mas marami ang hindi pabor. Tumango ang kalihim, ire-report ko ito sa Pangulo. Ang Pangulo ng Pilipinas, pagkatapos niyang marinig ang ulat, ay nanahimik ng matagal. Napakaseryoso ng kanyang mukha. Iyon ay ang mukha ng isang tao na nakaharap sa isang desisyon na may kinalaman sa kapalaran ng bansa. Sa huli, nagsalita ang Pangulo. Bago ito maging isang isyong politikal, ito ay isang isyong makatao. Nag-ingat ang kalihim. Ano po ang balak ninyong gawin, Ginoo? Sumagot ang Pangulo. Sabihin mo sa kanila, tulungan nila ng walang kondisyon. Maingat na sinabi ng kalihim, ngunit Pangulo, nag-aalala ako sa reaksyon ng Amerika. Maari nilang gamitin ang paglabag sa mga parusa bilang dahilan para maging mahirap ang sitwasyon. Umiling ang Pangulo. Sa harap ng buhay ng isang anak, hindi tayo maaaring maglagay ng kondisyon. Iyon ang tamang prinsipyo ng tao. Kung sino man si Putin, inosente ang kanyang anak. Ang paggamot at pagligtas ng buhay ay hindi politika. Iyan ang pangunahing obligasyon ng tao. Idinagdag niya, ang problema sa Amerika, ako mismo ang magpapaliwanag. Sabihin mo sa Ayala at sa ospital, iligtas nila ang tao ng walang kondisyon gamit ang lahat ng kanilang kakayahan. Nang matanggap ang balita, agad na nagpatawag ng pulong ang Ayala Corporation Management si Ernesto Ramos. Mga kasama, inaprubahan na ng opisina ng Pangulo. Hiniling nila na tulungan natin ng walang kondisyon. Tumango ang management, ngunit may ilan pa rin na may ibang opinyon, sinasabing dapat gamitin ang pagkakataong ito upang humingi ng kapalit sa Russia, tulad ng preferential rights sa mga energy contract o mining rights. Ang founder ng Ayala Corporation, si Ginoong Jaime Zobel de Ayala, na siya ring inspirasyon sa Filipino context, kahit retired na, ay kinonsulta pa rin sa mga ganitong mahahalagang issue. Ang kanyang boses ay narinig sa pamamagitan ng online meeting. Hindi tama ang ganoon. Hindi maglalagay ng anumang kondisyon ang Ayala. Iyan ang paraan ng Pilipinas. Nagpatuloy si Ginoong Zobel de Ayala. Ang pagligtas ng tao at humingi ng kapalit ay extortion. Ang benepisyo na makukuha sa extortion ay hindi magtatagal, ngunit ang utang na loob mula sa tapat na pagtulong ay hindi kailanman malilimutan. Idinagdag niya, kahit anong gawin o hindi gawin ng Russia ay hindi mahalaga. Ang kailangan nating gawin ay iligtas ang tao. Iyan ang dahilan kung bakit maaaring tumayo ang Pilipinas sa posisyong ito. Lubos na naantig si Vice Presidente Ernesto Ramos. Halos 20 taon na siyang nagtatrabaho sa Ayala, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang isang desisyon na napakatatag at napakalinis. Naiintindihan ko na, Ginoong Founder. Itutuloy natin iyan. Sa Kremlin, ipinahayag ni Ricardo de la Cruz ang impormasyon kay Putin. Ginoo, nakipag-ugnayan na ang Ayala. Sabi nila, maaari nilang isagawa ang operasyon. Kailangan lang ipadala ang MRI scan ni Katerina. Sa mukha ni Putin ay mayroong lunas, ngunit mabilis itong napalitan ng pagdududa. Ano ang kondisyon? Ano ang hinihingi ng Pilipinas? Sumagot si Ricardo de la Cruz. Wala pong kondisyon. Ginoo, naimulat ni Putin ang kanyang mga mata. Walang kondisyon? Ang pagligtas sa anak ni Putin nang walang hinihingi? Tumango si Ricardo de la Cruz. Opo, narinig ko na ito ang utos mismo ng Pangulo ng Pilipinas na hindi maaaring maglagay ng kondisyon sa harap ng buhay ng isang anak. Ang founder din ng Ayala ay nagsabi ng katulad na mga salita. Nanahimik si Putin ng matagal. May kumikinang sa kanyang mga mata. Luha ba iyon?
o isang mukha na hindi makapaniwala. Sa huli, nagsalita siya. Hindi ko maintindihan. Sabi ng kanluraning mundo. Ayos lang kung mamatay ang anak ko. Sabi naman ng Pilipinas. Ililigtas nila siya ng walang anumang kapalit. Sumagot si Ricardo de la Cruz. Ganoon ang bansa namin, Ginoo. Isang bansa na handang tumulong sa oras ng kagipitan. Isang bansa na sumusunod sa sarili nitong landas. Naglakad si Putin patungo sa bintana. Tumingin sa winter sky ng Moscow at bumulong. Nagawa ko ang maling desisyon 12 taon na ang nakakaraan. Minamaliit ko ang mga Pilipino. Ang pagpapalaya sa iyo, ang paghihiwalay sa iyo at kay Katia, lahat ay kasalanan ko. Humarap siya, puno ng determinasyon. Ano ang dapat gawin? Sumagot si Ricardo de la Cruz. Sabi ng Ayala, magpapadala sila ng special flight, dala ang medical team at kagamitan. Ngunit Ginoo, kailangang manatiling sikreto ang operasyong ito. Tinaasan ni Putin ang kilay. Bakit? Kung malalaman ng Amerika, hahadlangan nila. Ang China din. Hindi rin ito maaaring malaman ng loob ng Russia. Kailangan ng perpektong seguridad. Tumango si Putin. Naiintindihan ko na. Ako mismo ang magbibigay ng utos sa FSB. Ang bilang ng mga taong makakaalam tungkol sa operasyong ito ay pananatilihing minimum. Lumapit siya kay Ricardo de la Cruz. Inilagay ang kamay niya sa balikat niya. Carding, salamat. Kung wala ka, tiyak na patay na si Katia. Yumuko si Ricardo de la Cruz. Hindi pa po tapos. Kailangang makarating si Katerina sa Pilipinas ng ligtas at kailangang maging matagumpay ang operasyon. Bago mangyari iyon, hindi pa tayo maaaring maging panatag. Tumango si Putin. Alam ko, pero nagtitiwala ako sa iyo. Pagkatapos ay huminto siya ng sandali, pumunta ka at makipagkita kay Katia. Gusto kanyang makita sa isang sikretong mansyon sa labas ng Moscow na alam lang ng pamilya ni Putin at mahigpit na binabantayan ng mga ahente ng FSB, pumasok si Ricardo de la Cruz. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Katerina pagkatapos ng 17 taon. Ang puso niya ay tila sasabog, takot at pag-asa. Isang komplikadong emosyon ang naghalo. Nakatayo sa harap ng pinto ng bedroom sa ikalawang palapag, nanginginig ang kanyang kamay. Maaari ko bang buksan ang pinto? Naaalala pa ba niya ako? Galit ba siya sa akin? Huminga siya ng malalim at binuksan ang pinto. Ang imahe niya na nakahiga sa kama ay bumungad sa kanya. Ang magandang babae na may blonde na buhok 20 taon na ang nakakaraan ay wala na. Ang kanyang mukha ay maputla, malalim ang mga mata, at nawalan ng sigla. Kitang-kita ang bakas ng sakit. Ngunit nang makita niya ako, isang mahinang ngiti ang lumabas sa kanyang labi. Carding. Ang boses niya ay mahina at mahinhin, ngunit ang tunog ng pagtawag niya sa aking pangalan ay pareho pa rin 20 taon na ang nakakaraan. Lumuhod ako sa tabi ng kama. Katia, ako ito, dumating na ako. Patuloy na dumadaloy ang luha niya. Naghihintay ako. Naghihintay sa loob ng 15 taon. Hinawakan ko ang kamay niya, malamig at payat. Ngunit iyon ang kamay niya, ang kamay na laging kong inaasam. Patawad na hindi ako nakarating ng mas maaga. Umiling siya. Hindi. Sapat na ang dumating ka. Hinigpitan ko ang hawak sa kanyang kamay. Katia, pumunta tayo sa Pilipinas. Gagaling ka doon pagkatapos ng operasyon. Ang PGH, NI, ang pinakamahusay na medical team, ay naghihintay sa iyo. Mahina siyang ngumiti. Pilipinas, ang bansa mo. Tumango ako. Oo, ang bansa ko. Magkasama tayong pupunta doon. Mas lalong dumami ang luha niya. Gusto kong pumunta. Kung makakasama kita, handa akong pumunta kahit saan. Pangako, ililigtas kita. Pagkatapos, magkasama tayong pupunta sa Maynila, Cebu, Davao. Ipapakita ko sa iyo ang lahat, tulad ng napagkasunduan natin 20 taon na ang nakakaraan. Ngumiti siya. Kahit pagod ang katawan, napakaganda pa rin ng ngiti niya. Noong gabing iyon, sa Ayala Corporation Head Office, nagsimula ang pinakasikretong operasyon sa kasaysayan. Ang codename, Operasyon Phoenix, na nangangahulugang muling pagsilang mula sa kamatayan.
Isang Ayala private jet ang inihanda, dala ang 2 doktor at 3 nurse. Sa loob ng eroplano ay nilagyan ng pinaka-advanced na medical equipment portable MRI machine, vital sign monitoring system, emergency surgical tools. Hindi ito naiiba sa isang ICU sa ere. Ang starting point, Ninoy Aquino International Airport, Maynila. Ang destinasyon, isang sikretong military runway sa labas ng Moscow. Hindi maaaring malaman ng Amerika, hindi maaaring malaman ng China, maging ang loob ng Russian government, iilan lang ang nakakaalam. Kung mabunyag ang operasyong ito, magugulo ang lahat. Lumipad ang Ayala jet. Nakatayo si Vice Presidente Ernesto Ramos sa airport, nakatingin sa eroplano. Ang kanyang puso ay puno ng komplikadong emosyon. Magiging matagumpay ba ang operasyong ito? Maaari ba niyang maibalik ng ligtas si Katerina? Magiging matagumpay ba ang operasyon? Lahat ay hindi sigurado. Ngunit isang bagay ang sigurado. Tama ang ginagawa ng Pilipinas. Tumingin siya sa langit. Lumalayo ang mga ilaw ng eroplano. Sana ay maging ligtas ang lahat. Bumulong siya, hindi magtatapos dito ang kwento. Makakarating ba ang jet sa Moscow ng ligtas? Magiging matagumpay ba ang paglilipat kay Katerina? May panganib bang mangyayari sa proseso? Lahat ay tila imposible, ngunit ang paggawa ng imposible na maging posible, iyan ang Pilipinas. Mayo 17, 2025, 2 ng umaga, isang sikretong military runway sa labas ng Moscow. Ang temperatura ay 2 degrees C. Napakalamig ng hangin na parang sampal sa mukha. Ngunit wala akong oras para maramdaman ang lamig. Lumapag ang Ayala jet, isang Gulfstream G650 na may puting fuselage at asul na guhit. Ang pinakabagong uri ng eroplano para lamang sa pinakamataas na ehekutibo ng korporasyon. Ngunit ngayon, sa loob ay hindi ang mga ehekutibo, kundi ang medical team at kagamitan. Bumukas ang pinto ng eroplano, bumaba ang medical team. Si Dr. Jose Joey M. Cruz, isang specialist sa critical care, at si Nurse Maria A. Reyes, kasama ang 3 pa. Seryoso ang kanilang mga mukha. Lumapit sa akin si Dr. Cruz. Kayo po ba si Ginoong Ricardo de la Cruz? Kami ang emergency medical team mula sa PGHNI. Ano po ang kalagayan ng pasyente? Sumagot ako, hindi maganda. Simula kagabi, nagsimula siyang sumakit ang ulo ng matindi. Kaninang umaga, mayroon na siyang sintomas ng pagsusuka. Kailangang ilipat siya ng mabilis. Tumigas ang mukha ni Dr. Cruz. Mukhang lumalaki ang aneurysm. Inilagay si Katerina sa isang espesyal na mobile hospital bed at inilipat sa eroplano. Nagbabantay ang mga ahente ng FSB sa paligid, isang elite unit na inutusan mismo ni Putin. Ang kanilang mga mata ay matalim na parang nakatanggap sila ng utos. Sa sandaling mabunyag ang impormasyon, agad silang kikilos. Nakatayo ako sa tabi ng kama ni Katerina. Nakapikit siya, ngunit mahigpit siyang nakahawak sa kamay ko. Carding. Natatakot ako. Nanginginig ang boses niya. Hinigpitan ko ang hawak sa kamay niya. Ayos lang. Nandito ako. Hindi ako aalis sa tabi mo. Nagmamadali ang medical team, nagkokonekta ng vital sign monitor, nag-inject ng gamot, naglalagay ng suwero, naglalagay ng oxygen mask. Ang kabin ng eroplano ay naging isang ICU sa maikling sandali. Nag-report si Dr. Cruz, blood pressure 145/92, pulse 88. Stable pansamantala, ngunit sa paglipad, maaaring magbago ng biglaan. Kailangang maglakbay ng mas mabilis hanggat maaari. Tumango ako. Sininyasan ko ang piloto. Sumara ang pinto ng eroplano. Bago lumipad, lumabas siya sa runway, suot ang isang mahabang itim na coat. Nakatayo siya doon sa dilim ng umaga. Tumingin siya sa bintana ng eroplano, kumaway. Tumingin si Katerina sa kanyang ama sa bintana, namumuo ang luha. Sabi ko sa kanya, kapag bumalik ka, makikita mo ulit siya. Nagsimulang gumulong ang eroplano sa runway. Umalingaw-ngaw ang ingay ng makina, at lumipad. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang anino ni Putin ay lumiit. Ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo, nakatayo mag-isa, naghahatid sa kanyang anak.
Sa sandaling iyon, hindi siya isang diktador at hindi rin siya isang warlord, kundi isang ama na nag-aalala para sa kanyang may sakit na anak. Ang tinatayang oras ng paglipad ay 8 oras, patungong Ninoy Aquino International Airport. Ang unang 2 oras ay naging maayos. Stable ang kalagayan ni Katerina. Medyo nakahinga ng maluwag ang medical team. Ngunit pagdating ng 3 oras, biglang nagbago ang sitwasyon. Biglang tumunog ang monitor, isang nakakabinging beep-beep ang umalingaw-ngaw sa kabin ng eroplano. Tumakbo si Dr. Cruz, blood pressure tumaas sa 180,110. Mabilis na nagbigay ng utos si Dr. Cruz, inject ng nicardipine, gamot para sa high blood pressure. Maghanda, Nurse Reyes. Mabilis na naghanda ng gamot si Nurse Maria A. Reyes, inikonekta ang syringe sa IV line ni Katerina at ininject ang gamot. Nagsimulang bumaba ang mga numero sa monitor. 175, 168, 160. Huminga ng maluwag si Dr. Cruz, stable pansamantala, ngunit hindi natin alam kung kailan ito mauulit. Kailangang magmadali. Tumakbo ako sa cockpit. Hindi ba maaaring mas mabilis pa? Kritikal ang kalagayan ng pasyente. Sumagot ang piloto. Ito na ang maximum speed. Ngunit may problema. Anong problema? Tanong ko. Para kay Katerina, iyon ay isang nakamamatay na oras. Kinuha ko ang telepono ko at tinawagan si Vice Presidente Ernesto Ramos. Vice Presidente, emergency situation. Kailangan namin ng flight permit sa Chinese airspace. Kritikal ang pasyente. Sa kabilang dulo, narinig ko ang boses ni Ramos. Naiintindihan ko. Aasikasuhin ko. Bigyan mo ako ng 5 minuto. Agad na nakipag-ugnayan si Ernesto Ramos sa opisina ng Pangulo. Ang National Security Council ay mabilis na nakipag-ugnayan sa China. Ang gobyerno ng Pilipinas mismo ang nakiusap. Ito ay isang humanitarian medical transfer flight. Critical ang kalagayan ng pasyente. Pakiusap, aprubahan ang airspace. Sa simula, nag-aatubili ang China dahil alam nila na ito ay isang flight na nagdadala sa anak ng Pangulo ng Russia, isang sensitibong issue sa politika, ngunit hindi sumuko ang Pilipinas. Hindi ito politika, ito ay issue ng buhay. Malapit nang mamatay ang pasyente. Sa huli, inaprubahan ng China. May kondisyon, kailangang iwasan ang Beijing airspace, sundin ang southern route, ngunit sapat na iyon upang makatipid ng 30 minuto. Ininput ng piloto ang bagong ruta. Nagbago ang direksyon ng eroplano. 5 oras, lumala ulit ang kalagayan ni Katerina, mas malala ngayon. Nagsimula siyang sumuka, naging malabo ang kanyang kamalayan. Sinabi ni Dr. Cruz ng may tensyon, tumataas ang intracranial pressure. Mukhang nagsimula ng magdugo ang aneurysm. Sa eroplano, limitado ang maaaring gawin. Ano ang dapat gawin? Tanong ko. Gamot para pigilan ang mga sintomas. Makakarating sa ospital ng mas mabilis hanggat maaari. Iyon lang ang tanging paraan. Hinawakan ko ang kamay ni Katerina. Mas lumalamig ang kanyang kamay. Katia, lumaban ka. Kaunting tiis pa. Malapit na tayo. Mahina siyang nagmulat ng mata. Ang kanyang mga mata ay nawalan ng focus, nakatingin sa akin. Carding, mamamatay na ba ako? Umiling ako. Hindi. Talagang hindi ka mamamatay. Hindi ko hahayaan na umalis ka. Mahina siyang ngumiti. Sinungaling. Namumula na ang mga mata mo. Pinunasan ko ang aking luha. Hindi ako maaaring umiyak sa harap niya. Hindi ko maaaring hayaan siyang mag-alala. Sino ang umiiyak? Napasukan lang ng alikabok. Pumikit siya at sinabi, "Salamat, Carding. Ang makita ka ulit ng ganito." Mas hinigpitan ko ang hawak sa kamay niya. Hindi pa tapos. Gagaling ka sa Pilipinas. Nagkasundo tayo na magkasama tayong maglalakad sa Maynila. Hindi ba? Hindi mo ba balak sirain ang pangako? Hindi siya sumagot. Natulog ba siya? O, sinabi ni Dr. Cruz ng may tensyon. Bumababa ang kamalayan ng pasyente. Kontakin ang PGHNI. Sabihin sa kanila na maghanda para sa operasyon sa sandaling lumapag ang eroplano. 7 oras. Sa wakas, nakapasok na sa Philippine airspace.
Tumingin ako sa labas ng bintana. Sa dilim ng umaga, malabo kong nakita ang mga ilaw ng Pilipinas. Ang aking inang bayan, ang tanging bansa na makapagliligtas kay Katerina. Nag-report ang piloto, 15 minuto pa at lalapag na tayo sa Ninoy Aquino International Airport. Nakahinga ako ng maluwag, ngunit hindi pa tapos. Patuloy na lumalala ang kalagayan ni Katerina. Hindi stable ang blood pressure, mababaw ang paghinga. In-adjust ng medical team ang supply ng oxygen sa maximum level. Sabi ni Dr. Cruz, pagkatapos lumapag, sa loob ng 30 minuto, kailangang makarating sa ospital. Iyon lang ang golden time para sa operasyon. 30 minuto. Mula na iya hanggang PGHNI, normal na aabuti ng 1 oras, ngunit handa na ang Pilipinas. Mayo 17, 2025, 10:23 ng umaga, Ninoy Aquino International Airport. Lumapag ang Ayala Jet sa runway. Hindi pa man humihinto ang eroplano, 3 itim na sasakyan ang dumating. Iyon ay mga espesyal na sasakyan mula sa Malacañang Palace, walang plate number. Bumukas ang pinto ng eroplano. Inilagay ng medical team si Katerina sa stretcher at ibinaba. May oxygen mask siya. Nawalan na ng kamalayan. Sumama rin ako. Ang malamig na hangin ng taglamig sa Maynila ay humampas sa mukha ko. Ngunit wala na akong maramdaman, nakikita ko lang si Katerina. Isang coordinator na nagngangalang Ana Marie P. Santos ang tumakbo, isang batang babae na ipinadala ng PGHNI. Ginoong De La Cruz, handa na ang sasakyan. May police escort, dadalhin namin siya sa ospital sa pinakamaikling panahon. Inilagay si Katerina sa isang espesyal na ambulansya. Sumama rin ako. Umalis ang convoy. Ang mga police car ay nag-escort sa harap, ang sirena ay umalingaw-ngaw, binibiyak ang hangin ng umaga. Ang lahat ng sasakyan ay tumabi. Tila ang buong bansa ng Pilipinas ay nagbibigay daan para sa buhay ng isang tao. Hinawakan ko ang kamay ni Katerina, tumingin sa labas ng bintana. Mabilis na dumadaan ang tanawin ng umaga sa Maynila. Nang dumaan kami sa Roxas Boulevard, nagsimulang sumikat ang unang sikat ng araw sa Manila Bay. Napakaganda. Ngunit wala akong balak na tamasahin ang kagandahan na iyon. Nakatingin lang ako kay Katerina. Patuloy na sinusubaybayan ni Dr. Cruz ang kalagayan niya. Stable pa rin ang blood pressure, ngunit kailangang mag-operasyon ng mabilis, wala ng oras. May nag-adjust sa lahat ng signal sa control center para sa amin. Iyan ang kapangyarihan ng Pilipinas. Eksaktong 28 minuto pagkatapos, dumating ang convoy sa underground parking lot ng PGHNI. Sa harap ng elevator, naghihintay ang isang medical team na nakasuot ng puting blusa, higit sa 10 tao. Nakatayo sa gitna ay isang lalaki na may edad na, may puting buhok, ngunit mas matalim ang tingin kaysa sa isang binata. Professor Dr. Ramon D. Gonzales, ang pinakamataas na autoridad ng Neurosurgery Department ng PGHE-NI, ang buhay na alamat ng Philippine Brain Surgery. Lumapit siya at sinuri ang kalagayan ni Katerina, pupil reflex, blood pressure, pulse. Mabilis at tumpak ang kanyang mga galaw. Seryoso ang kalagayan. Nagsimula ng magdugo ng bahagya ang aneurysm. Operasyon agad. Tumingin siya sa akin. Ikaw ang kamag-anak, hindi ba? Sumagot ako. Opo, ako ang kamag-anak. Tumango siya. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya. Ngunit sa totoo lang, hindi simple ang operasyong ito dahil nagsimula na itong magdugo. Mas mababa ang success rate kaysa sa inaasahan. Magkano po? Tanong ko. Mga 65%. Lumambot ang mga tuhod ko. 30.3% na posibilidad na mamatay si Katerina. Inilagay ni Professor Gonzales ang kamay niya sa balikat ko. Ngunit may armas kami. Ang AI-guided microsurgery system. Sa buong mundo, 5 ospital lang ang mayroon nito. Ito ang isa sa mga iyon. Sumiklab ang kanyang mga mata. Ililigtas ko siya, tiyak. Magtiwala ka sa akin. Mabilis na dinala si Katerina sa operating room. Hinawakan ko ang kamay niya, ngunit sa harap ng pinto, kailangan kong bitawan. Sumara ang pinto ng operating room. Bumagsak ako sa upuan sa waiting room at nagsimulang manalangin. Kahit wala akong relihiyon, sa sandaling iyon,
Sino man ang Diyos, pakiusap, iligtas niyo si Katerina. Mabubuhay ba si Katerina? Pagkatapos malaman ng mundo ang tungkol sa sikretong operasyong ito, ano ang mangyayari? Ang operasyon ay tumagal ng 6 na oras, ang labanan ng 0.20 millimeters, ang hangganan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Mayo 17, 2025, 11 ng umaga, operating room ng PGHNI. Nakatayo si Professor Ramon D. Gonzales sa harap ng operating table. Isang neurosurgeon na may 30 taong karanasan, nagsagawa na ng libu-libong brain surgery, ang nangungunang doktor ng Pilipinas. Ngunit ang operasyon ngayon ay hindi tulad ng dati. Alam din niya kung sino ang pasyente. Ang anak ni Putin. Ang tagumpay o pagkabigo ng operasyong ito ay maaaring magpabago sa relasyon ng Pilipinas at Russia, maging sa sitwasyon ng mundo. Ngunit inalis ni Professor Gonzales ang mga iniisip na iyon sa kanyang isip. Sa operating table, hindi ang anak ng isang politiko kundi isang pasyente lamang, isang buhay na kailangang iligtas. Handa na ang surgical team. Isang anesthesiologist, 2 assistant surgeon, 3 operating room nurse, at isang AI guidance system engineer. 8 tao lahat ang nakatutok sa operating room. Nagsalita si Professor Gonzales. Simula ng operasyon. Ang pamamaraan ay endovascular coiling, hindi na kailangang buksan ang bungo. Isang maliit na catheter ang ipapasok mula sa femoral artery, itutulak hanggang sa blood vessel ng utak, at pagkatapos ay pupunuin ang aneurysm ng platinum coils. Kapag napuno ng coils ang aneurysm, mawawala ang panganib ng hemorrhage. Simple lang ang sabihin, ngunit sa katunayan, ito ay isang operasyon na nangangailangan ng matinding pagiging tumpak. Ang mga blood vessel sa utak ay mas manipis pa kaysa sa buhok. Isang milimeter na pagkakamali ay maaaring pumatay sa pasyente. Tumingin si Professor Gonzales sa monitor. Ang AI guidance system ay nagre-recreate ng 3D image ng blood vessel ng pasyente. Sinisuri ang posisyon, sukat, at bilis ng blood flow ng aneurysm sa real time. Sukat ng aneurysm, Watto 70 millimeters. Posisyon, sa sangay ng middle cerebral artery. Pinakamataas na antas ng kahirapan, nag-report ang assistant surgeon. Tumango si Professor Gonzales. Alam ko, simulan na. Ipinasok ang catheter sa femoral artery ng pasyente. Ipinapakita ng monitor ang daanan ng catheter sa real time. Dumaan sa abdominal aorta, sa carotid artery, at umakyat. Maingat na gumagalaw ang kamay ni Professor Gonzales. Millimeter by millimeter, kaunting pagkakamali ay maaaring maging sanhi ng pagkapunit ng blood vessel wall. Lumipas ang 10 minuto. Nakalabas na ang catheter sa blood vessel ng utak. Pumasok sa middle cerebral artery. 2 centimeter na lang, makakarating na sa aneurysm. Steady. Inayos ni Professor Gonzales ang kanyang paghinga. Inactivate ang AI guidance system. Sa monitor, lumabas ang isang berdeng linya. Iyon ang optimal path na kinakalkula ng AI system. Isinasaalang-alang ang kurbada ng blood vessel, ang bilis ng blood flow, at ang anggulo ng aneurysm. Itinulak ni Professor Gonzales ang catheter sa linya na iyon. Nakalabas sa bunganga ng aneurysm. Handa nang ipasok ang coil. Ang unang platinum coil ay ipinasok sa pamamagitan ng catheter, isang ultramanipis na kawad na may diameter na 0.30 millimeters. Ang kawad ay nag-coil sa loob ng aneurysm, pinupuno ang espasyo. Coil number 1. Tapos, ihanda ang number 2. Ang pangalawa, pangatlo, unti-unting napuno ang aneurysm. 2 oras pagkatapos ng simula ng operasyon, 2 coils na ang naipasok. Puno na ang aneurysm. Sinabi ni Professor Gonzales, huling lugar. Ito ang pinakamapanganib na bahagi. Ang blood vessel wall ay 0. 20 millimeters lang ang kapal. Hinintay ng buong surgical team. Nagsimulang ipasok ang ika, 13 coil. Maingat na gumagalaw ang kamay ni Professor Gonzales. Ipinapakita ng monitor ang posisyon ng coil sa real time. Magaling! Malapit na. Sa sandaling iyon, biglang tumunog ang monitor. Nag-flash ang pulang ilaw. Detected, hemorrhage. Ang aneurysm wall ay may micro-tear.
Sige, sumigaw ang assistant surgeon. Nanginginig ang noo ni Professor Gonzales pawisan. Ngunit hindi nanginginig ang kanyang kamay. Ang 30 taong karanasan niya ang sumuporta sa kanya. Huwag magpanik. Hanapin ang bleeding point. Maglagay ng isa pang coil sa posisyong iyon. Mabilis siyang gumalaw. Ang ika, 14 coil ay dumiretso sa bleeding point. Kailangan ng katumpakan hanggang 0.10 milli. Nagbibigay ng real-time guidance ang AI system. Gumalaw ang birding linya, nagpapakita ng optimal path. 5 segundo, 10 segundo, 15 segundo. Kumpleto na ang pagpasok ng coil. Namatay ang pulang ilaw sa monitor. Huminto ang hemorrhage. Huminga ng maluwag si Professor Gonzales. Nakalipas na ang panganib. Ipagpatuloy. After 30 pa. Katapos ng simula, 23 coils na ang naipasok. Lubos na napuno ang aneurysm. Sinuri ni Professor Gonzales ang huling pagkakataon. Ipinapakita ng monitor ang imahe ng blood vessel ng utak. Ipinapakita ng AI system ang resulta ng pagsusuri. Aneurysm filling ratio, 100%. Normal blood flow. Walang hemorrhage. Tumango si Professor Gonzales. Matagumpay ang operasyon. Umalingaw-ngaw ang mga buntong hininga ng lunas sa operating room. May ilang nurse na nagpunas ng luha. Tinanggal ni Professor Gonzales ang kanyang guwantes. Napakahusay ng kooperasyon ng team. Maraming salamat sa inyo. Lumabas siya sa operating room. Tumingin sa orasan. 3:27 ng hapon. 4 na oras at 27 minuto ng labanan. Sa waiting room, nakaupo ako sa sahig. Nagdarasal, patuloy na dumadaloy ang luha. Halos 5 oras ng paghihintay. Parang 5 siglo. Ang pinakamasamang imahinasyon ay umikot sa isip ko. Nabigo ang operasyon, brain hemorrhage, vegetative state, kamatayan. Lahat ng uri ng kakilakilabot na pag-iisip ay nagpapahirap sa akin. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas si Professor Gonzales, pawisan ang kanyang noo. Kumusta po? Tumingin sa akin si Professor Gonzales at dahan-dahang ngumiti. Matagumpay. Lumambot ang mga tuhod ko. Kinailangan akong alalayan ng isang nurse. Lubos na napuna ng aneurysm. Nagkaroon ng kaunting hemorrhage sa kalagitnaan. Ngunit salamat sa AI system, mabilis naming naasikaso. Nagpatuloy si Professor Gonzales sa pagpapaliwanag. Sa loob ng ilang oras, babalik ang kamalayan niya. Pagkatapos ng ilang araw na obserbasyon, kung walang problema, maaari na siyang ilipat sa regular na ward. Hinawakan ko ang kamay ni Professor Gonzales. Salamat, Doktor. Talaga, salamat. Hinawakan niya ang kamay ko. Ginawa lang namin ang kailangan naming gawin. Ang pasyente ang pinakanahirapan. Napakatapang niya. Sa buong operasyon, stable ang vital signs niya. Umiyak ako. Pagkatapos ng 20 taon, nakita ko na ulit si Katerina. Kasabay nito, sa isang lugar sa Maynila, may tumatawag sa telepono. Opo, kumpirmado na. Sa VIP room ng PGHNI, may isang Russian patient na ginagamot. Ang pagkakakilanlan ay sinasabing anak ni Putin. Ang tumanggap ng tawag ay ang bureau chief ng CNN sa Maynila. Sigurado ba ang impormasyon? Opo, may nakakita sa sikretong medical transfer sa airport. Narinig na lumipad ang Ayala private jet mula sa Moscow. Sumiklab ang mata ng bureau chief. Ito ay isang world-class exclusive news. Alam ko na, ihanda ang balita agad. Mayo 17, 2025, 1 ng gabi, kumalat ang balita sa buong mundo. Flash news ng CNN, anak ni Putin, lihim na nagpagamot sa Pilipinas. Nang mapublish ang artikulo, nagulantang ang buong mundo. Naglabas ng pahayag ang US State Department. Kinukumpirma kung lumabag ang Pilipinas sa mga parusa laban sa Russia. Kung kinakailangan, magkakaroon ng kaukulang aksyon. Nagpahayag din ng pag-aalala ang European Union. Lubos kaming nanghihinayang sa pagsuporta ng aming kaalyadong Pilipinas sa pamilya ng Pangulo ng Russia. Mahigpit na pinuna ng kanluraning media ang Ayala at ang Pilipinas. Ang mga headline ay puno ng
Ayala tumulong kay Putin, ginawang walang silbi ang mga parusa ng kanluran. Pilipinas kumampi sa Russia, hati sa hanay ng mga kaalyado. Isinasaalang-alang ang pagbabawal sa importasyon ng teknolohiya mula sa Pilipinas. Sa social media, nagsimula ang isang kampanya ng boycott laban sa Pilipinas. Ang hashtag Boycott Pilipinas ay nagsimulang kumalat. Sa loob ng isang araw, ito ay naging top trending. Sa harap ng VIP room ng PGHNI, daan-daang reporter ang nagdagsaan. Patuloy na kumikislap ang flash ng kamera. Sumigaw ang mga reporter, Ayala, magbigay kayo ng pahayag. Ano ang kalagayan ng pasyente? Ano ang masasabi ninyo sa paglabag sa mga parusa? Hinarangan ng security ng ospital ang mga reporter, ngunit lalo lang naging magulo ang sitwasyon. Nagmadaling pumunta sa ospital si Vice Presidente Ernesto Ramos. Napakatensiyo ng kanyang mukha. Kailangan nating magpatawag ng press conference. Kung magpapatuloy ito, lalo lang lalala ang sitwasyon. Tanong ko, ano po ang balak ninyong gawin? Sumagot si Ramos, harapin ng direkta. Kailangang ipaliwanag kung bakit ginawa ito ng Pilipinas. Kinabukasan ng umaga, tensa, sa malaking hall ng PGHNI, mahigit 500 mamamahayag mula sa buong mundo ang nagtipon. CNN, BBC, Reuters, AFP. Naroon ang lahat ng malalaking media outlets. Umakyat sa podium si Vice Presidente Ernesto Ramos. Kalmado ang kanyang mukha ngunit matatag ang kanyang tingin. Mga kasama, isang bagay lang ang gustong sabihin ng Pilipinas, hinawakan niya ang mikropono. Ang medisina ay walang hangganan, hindi namin dinidiskrimina ang mga pasyente. Sumigaw ang mga mamamahayag. Maaari mo bang sabihin iyan? Si Putin ay isang war criminal. Sumagot si Ramos, anuman ang ginawa ni Pangulong Putin, inosente ang kanyang anak. Isang anak na babae ang may sakit at malapit ng mamatay. Kailangan ba naming tanungin kung sino ang kanyang ama bago siya gamutin? Umingay ang hanay ng mga mamamahayag. Hindi ginagamit ng Pilipinas ang buhay para makipagnegosyo, at hindi rin kami naglalagay ng kondisyon. Isa lang ang ginagawa namin, iligtas ang isang taong malapit ng mamatay. Sinabi niya ng may paninindigan. Kung ito ay paglabag sa parusa, ang parusang iyon ay mali. Ang isang mundo na nagpaparusa sa aksyon ng pagliligtas ng tao, normal ba iyan? Walang makakasalungat sa sinabi ni Ramos. Hindi magbabago ang Pilipinas. Kahit sino pa ang dumating at magbanta, hindi namin titigilan ang pagliligtas ng tao. Iyan ang paraan ng Pilipinas. Idinagdag niya ang huling pangungusap. Ngayon, tatanggap ako ng mga tanong. Pagkatapos ng press conference, may hindi inaasahang nangyari. Nagsimulang mag-iba ang daloy ng opinyon sa social media. Ang hashtag ay nagbago. Nagsimula ang Pilipinas tama sa humanity sa Asia, ngunit mabilis itong kumalat sa Japan, Korea, at Southeast Asia. At ang nakakagulat ay nagsimulang lumabas ang mga komento ng suporta sa Europa at Amerika. Tama ang Pilipinas. Tama ang Pilipinas. At ang Pilipinas ang dabarisyasang Pilipinas. Walang politika sa harap ng buhay. May sakit ang anak ko. Ang medical equipment mismo ng Pilipinas ang nagligtas sa kanya. Salamat, Pilipinas. Galit ako kay Putin, ngunit hindi maaaring mamatay ang kanyang anak. Iyon ay walang awang tao. Nagpahayag din ng suporta ang mga sikat na tao sa mundo. Nag-tweet si Elon Musk, tama ang Pilipinas. Ang medisina ay dapat nasa itaas ng politika. Sumang-ayon din si Bill Gates. Ang pagpaparusa sa aksyon ng pagliligtas ng tao ay hindi dapat gawin ng isang sibilisadong lipunan. Pagkaraan ng ilang araw, nagbago ang posisyon ng US State Department. Ang medical action ng PGHNI ay itinuturing na humanitarian service, hindi sakop ng mga parusa. Nanalo ang Pilipinas. Pagkaraan ng isang buwan, nagsimulang magbago ang mga bagay ng tahimik. Lihim na pinaluwag ng gobyerno ng Russia ang mga regulasyon sa importasyon para sa Philippine technology at electronic products. Walang opisyal na anunsyo, ngunit makikita ito sa data ng Bureau of Customs. Ang mga produkto ng Pilipinas ay nagsimulang pumasok muli sa Russia.
Ang mga kooperasyon agreement sa pagitan ng Gazprom at Philippine Energy Companies ay tahimik ding ina-update. Kahit walang media na nagbabalita, alam ng mga tao sa industriya na tinupad ni Putin ang kanyang pangako. Ngunit hindi niya ito sasabihin ng hayagan. Iyan ang paraan niya ng pagbabayad ng utang nang hindi kailangang malaman ng buong mundo. Ang utang na loob ay nasa puso, hindi sa bibig. Hindi magtatapos dito ang kuwento. Nagising na ba si Katerina? Ano ang reaksyon ni Putin? Ano ang magiging wakas ng 20 taong pag-ibig ni Ricardo de la Cruz at Caterina? Pagkatapos ng mahiwagang operasyon, nagsisimula pa lang ang tunay na kuwento. Mayo 14, 2025 PGHNI, Maynila. Ang araw ng paglabas ni Caterina sa ospital. Pagkatapos ng isang buwan ng inpatient treatment, ganap na siyang gumaling. Ang huling MRI check-up ay nagpakita na ang aneurysm ay perpektong napunan at walang pinsala sa brain function. Iyon ay isang himala. Bago umalis sa room, hinawakan ni Caterina ang kamay ni Professor Gonzales. Professor, iniligtas niyo ang buhay ko. Hindi ko ito kailanman malilimutan. Ngumiti si Professor Gonzales. Ginawa lang namin ang kailangan naming gawin. Sana ay mamuhay ka ng malusog. Umiyak si Caterina at sinabi, hindi ko inakala na napakahusay ng medical technology ng Pilipinas. Ang isang bagay na hindi magawa ng anumang kanluraning bansa, nagawa ng Pilipinas. Salamat, Pilipinas. Noong gabing iyon, lumipad ang Ayala private jet mula sa NAIA, patungong Moscow. Bumalik na si Katerina sa kanyang ama. Nakatayo ako sa VIP waiting room ng airport, nakatingin sa eroplano hanggang sa mawala ang puting fuselage sa ulap. Mabigat ang puso ko, ngunit kung makakabalik siya ng buhay, nagpapasalamat na ako. Pagkaraan ng ilang araw, nakipag-ugnayan sa akin si Vice Presidente Ernesto Ramos. Hindi ito opisyal na dokumento, kundi isang sulat kamay. Ito ang nilalaman. Para sa Philippine General Hospital, Neurosciences Institute, at sa bansang Pilipinas, ang aking pinakamalalim na pasasalamat. Hindi kailanman malilimutan ng Russia ang pagliligtas ninyo sa buhay ng aking anak. Sa kasalukuyan, dahil sa digmaan, hindi ko ito maaaring sabihin ng hayagan. Ngunit ipinapangako ko, pagkatapos ng digmaang ito, bubuksan ko ang lahat ng pinto upang ang Philippine medical technology at high-tech industry ay umunlad sa Russia. Ito ang pinakamaliit na kapalit na maari kong gawin, sabi ni Ramos. Isang makasaysayang dokumento. Darating ang araw na matutupad ang pangakong ito. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang langit ng Maynila ay asul. Kahit nahaharap sa diplomatic pressure, hindi umatras ang Pilipinas. Ito ang mga kamay ng Pilipinas, at ang himala na nilikha ng mga kamay na iyon ay babalik balang araw sa anyo ng mas malaking oportunidad, mas malawak na pinto. Ang Pilipinas ay maliit ngunit matatag, isang bansa ng adobo at barako coffee, ngunit kasabay nito, isang bansa na may nangungunang AI at advanced medical technology sa mundo. Kahit may mga puwersa na hindi ito kinikilala, alam ng buong mundo ang Pilipinas. Isang bansa na nagliligtas ng tao, isang bansa na nangunguna sa mundo sa pamamagitan ng teknolohiya, iyan ang Pilipinas.